Huwag po tayong magpapabudol muli nga sa naratibo ng propaganda machine ng gobyerno, ginagawa siyang hero. Bongbong Marcos is not a hero and he will never be a hero pagdating sa flood control funds anomaly, sa flood control projects anomaly, at sa unconstitutional, illegal, immoral, invalid 2025 national budget. Siya po yung pinaka nuknukan, sukdulan, nasalarin ang damdamin ng mga Pilipino sa maraming bagay. Nag-aalab higit dahil sa pagmamahal sa bansa. Nag-aalab dahil sa galit sa mga kurakot at korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Lalagay natin sa tamang konteksto dahil nag-overheat na po yung propaganda machine ng Marcos Jr. ni Bongbong Marcos administration. Nag-overheat na ho. Quadruple time na po silang ipihit yung naratibo. Ulitin ko ho, hindi po si Bongbong Marcos ang nag-expose ng flood control project anomalies. Hindi po si Bongbong Marcos ang nag-expose ng mga flood control funds anomalies. Siya po ang most guilty sa loob ng 3 taon ng kanyang panunungkulan dahil pinipirmahan niya ang mga budget, yung mga panukalang budget, kahit ito naman ay paulit-ulit nating sinasabing hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon at kurakutan. Nag-aalabo ang mga puso ninyo, nagliliyab ang Pilipinas. Sana ho ay sa darating na September 21 sa linggo, iba't iba po yung venue ng mga payapa at naayon sa batas na kilos protesta. Pati po yung mga transport group ay nauna na kahapon ay nagsimula na ho sila ng kanilang transport strike. Maunawaan mo rin yung ating mga jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers, padjak drivers. Pataas ng pataas, patuloy nagtataas ang presyo ng krudo, gasolina, kerosene, lahat. Samantalang yung sahod po ng taong bayan, hindi naman ganun din kabilis ang pagtaas. Hindi rin maihabol ng mga miyembro po ng iba't ibang federasyon ng jeepney, ng bus, ng tricycle, ng kung ano man na public transport, yung presyo po ng pasahe. Dahil kawawa ho ang tatamaan tayo, kayo, yung araw-araw na mananakay o public commuters. Kaawa-awa dahil nagtitiis po sila sa kakaliit na kita Samantalang yung mga magnanakaw po sa gobyerno, daang bilyong piso ang ninanakaw. Kanya po nagliliyab na talaga ang Pilipinas sa galit sa mga magnanakaw sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Matagal po niyang hinayaan, matagal niyang pinahintulutan Kanya wag po tayong magpapabudol muli na siya yung ginagawang sa naratibo ng propaganda machine ng gobyerno, ginagawa siyang hero. Bongbong Marcos is not a hero and he will never be a hero pagdating sa flood control funds anomaly, sa flood control projects anomaly, at sa unconstitutional, illegal, immoral, invalid 2025 national budget. Siya po yung pinaka nuknukan, sukdulan, nasalarin sapagkat pinirmahan niya po ang 2025 national budget na may 1.1 trillion pesos na pondo. Saan pa nga ba? Di sa DPWH. Kaya wag po tayong magpapalinlang, wag po tayong magpapabudol. Sa darating na linggo, iba't ibang grupo ang magsasagawa ng payapang pagkilos, iba't ibang lugar, subalit ang maisog ho, wala pong kulay ng kahit anong politika yan, ang dadalin lamang pong bandera o watawat ay ang watawat ng Republika ng Pilipinas. At nakikita ko na yung mga naglalabasan, kagabi meron, nung isang araw pa meron ho dyan sa labas ng batasan, dalin po ninyo ang watawat ng Republika ng Pilipinas. Dahil ito na po ang ating pinaglalaban, ito na po yung ating ipinapakiusap sa lahat ng mamamayan, sa lahat ng kawani ng gobyerno, sa ating Armed Forces of the People at sa ating Pulis ng Pilipinas, ang PNP,
PNP, Pulis ng Pilipino, paglaban po ninyo ang ating bandila, ipagtanggol po ninyo ang ating saligang batas, at labanan po ninyo yung korupsyon. Yan po ang dapat ninyong bantayan. Dakpin po ninyo kung maaari. Why? Crime is being committed daily. Crime is being committed. Rinerape po nila yung pondo nating mga Pilipino. Abay, pati po yung inyong pensyon ng mga military and other uniformed personnel. Dali po iyan. For this year alone, huwag ninyong kakalimutan. Binawasan kayo ng 80 billion pesos more or less. Kaya dyan natin makikita, ito pong issue ng korupsyon, wala pong kinikilala ito. Tricycle driver ka, sundalo ka, abogado ka, doktor ka, yung nagtatrabaho sa healthcare industry, negosyante ka, meron kang pwesto sa palengke, malaki katamtaman o maliit kang negosyante, dali ka sa issue ng korupsyon. Nagdudumilat na ho lahat ng ebidensya. Whether documentary, evidentiary, or testimonial evidence, nagdudumilat na po eh. Kanya kinakailangan talaga magtulong-tulong po tayo. Meron pong nagpadala sa, ulitin ko September 21, isa pong venue dyan po sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. September 21, umaga pa lamang ho ay may nakapwesto na riyan. Ang programa ho ay magsisimula ng 1 p.m. September 21 sa Liwasang Bonifacio, nandyan po ang Hakbang ng Maisog. Magdala po ang lahat. Kung meron po kayong malaking watawat o yung ganitong sukat ng watawat o yung mga pins ng bandila ng Pilipinas o kung may t-shirt po kayo na may nagpapakita ng bandila ng Pilipinas, eto na ho ang ating pinaglalaban. Yung ating collective future to have a decent life as Filipinos and to afford our children and your grandchildren at the very least a dignified future. Nagliliyab ang Pilipinas. At tama po yung ating mga kasundaluhan, respect and obey what the dictates of the Constitution kung ano ang linalaman ng saligang batas. Papakita ko lang ho ito. May nagpadala rin sa akin. Tama po ito. Ang ating mga armed forces of the people, the armed forces of the Philippines, the honorable women and men of the AFP, ang ating mga honorable men and women of the Police ng Pilipinas, Police ng Pilipino, nagbubuwis ho kayo ng buhay. Nagbubuwis kayo ng buhay. Samantalang itong mga hindi na ho tao itong mga korap na politiko eh. Yung mga mambabatas na source ng korupsyon sa flood control funds, habang ang ating mga miyembro ng military and other uniformed personnel ay nagbubuwis ng buhay, ito pong mga korap na politiko ay nabubuhay sa buwis na ninanakaw sa ating lahat. Ano ho? Alam ho ninyo kung bakit tumatakbo ang Pilipino sa ating mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o yung Armed Forces ng Pilipino, sapagkat katangi-tangi po yung ating mga military and other uniformed personnel. Ibang klase po ang kontrata nila. Yung social contract, yung social pact ho ninyo sa mamamayang Pilipino, you are authorized to kill in the defense of your country, of our sovereignty, and of the Filipino people. But while you are licensed in doing so, in carrying out your mandate, nakaakibat na din sa pinirmahan ninyong kontrata, sa pinirmahan ninyong panunumpa sa katungkulan, na maaari rin kayong magbuwis ng buhay. Ganyan kahalaga ang papel na ginagampanan ninyo sa ating lipunan. Kanya ganyang kataas ang tingin sa inyo. Hindi lamang ng inyong mga anak na nag-iidolo sa inyo. Hindi lamang ng mga mahal sa buhay at mga kamag-anak ninyo. Ganyan o kataas ang tingin sa inyo ng mamamayang Pilipino. Handa po kayong magbuwis ng buhay
upang ipagtanggol ang ating bansa at upang ipagtanggol ang bawat Pilipino. Pakita ko lang uli ito. Just a reminder sa lahat. Dahil ang ating pong AFP, ang ibig sabihin po niyan ay Armed Forces of the People. Ulitin ko hindi po Armed Forces of the Plunderers. Huwag po kayong papagamit. Ang ating pong PNP, ang ibig pong sabihin niyan, Pulis ng Pilipinas. Pulis ng Pilipino. Hindi po nangangahulugan pulis ng Pandorobo. Hindi po nangangahulugan pulis ng Pandarambong. Kanya wag po kayong magpapagamit. Ulitin ko, September 21, Sunday, sa Liwasang Bonifacio, 1 p.m., magdala po kayo ng watawat. Kung may makukuha po kayong watawat, magsuot po kayo ng pin. Yung mga magnanakaw na mambabatas na lagi pong may suot ng pin ng Republika ng Pilipinas, tanggalin nyo na po yun, di bagay sa inyo. Kayo po ang nagpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino. Ngayon po ay araw po ng uwian na, galing trabaho. Ang dami pong nakapila sa LRT, sa MRT, sa bus, sa lahat ng public transport. Samantalang itong mga nabubuhay sa nakaw na buwis, pakita natin. Dahil may nagre-react na po rito, galit na galit, ba't daw pinapakita ito? Dahil malamang, kamag-anak mo, baka ikaw mismo, yung nabubuhay sa buwis na ninanakaw. Diba? Pakita natin ito. Pakita natin ito. Yan, maganda ho yan para talagang matauhan kayo. Nabubuhay sa buwis na nakaw. Lahat po ng immune o lahat po ng insulated o lahat po ng hindi tinatablan ng baha. Yan. Lahat po ng hindi tinatablan ng perwisyo dulot ng baha. Lahat po ng hindi tinatablan ng perwisyo dulot ng korupsyon. Maalaya po kayong magtungo rin sa lugar na gusto ninyo. Kung gusto niyo sa Batasan o gusto niyo sa Malacanang, mag-rally din kayo sa Linggo. Wala hong pumipigil sa inyo. Yung mga pro-pagnanakaw, yung nakaw pamor, kurakot pamor, lumabas din ho kayo at hindi ho sasama ang loob ng mga laban sa korupsyon. No? Nagliliyab ang Pilipinas dahil sa korupsyon. At lagi yung sinasabi natin paalala na ating ipagtanggol, defend, respect the Constitution. Meron lang po akong mga inilagay, lalagay natin sa tamang konteksto. Bakit nagliliyab ang Pilipinas at nag-aalab ang damdamin ng Pilipino pagdating po sa usapin ng korupsyon? Lahat po tayo apektado Habang nagpapakasasa, itong mga nabubuhay sa nakaw na buwis, yung ating po mga kasundalhan na ginagamit nilang kasangkapan, nagbubuwis ng buhay. Hindi ho tama, hindi ba? At yung ating mga pulis ng Pilipino, ang ibang assignment po niyang bantayan yung pamilya ng mga nabubuhay sa buwis na nakaw. Yung mga nepo babies. Kagaya po nung napakaraming hirap na makauwi ngayon at namamasahe. Ito pong mga ito, ang mga sasakyan kay Gagara. At meron pa hong mga wangwang yan, may mga escort pa. Di na ho nahiya Di na nahiya. Napakalaki na po ng issue ng korupsyon. Titing ko malinaw po, lagyan natin ng konteksto na naayon po sa ating saligang batas. Article 2, Section 1, malinaw po yan. The Philippines is a democratic. Democratic po, hindi po dictatorial. No? Wala po tayo sa diktadorya. Democratic, meron po lahat tayong freedom space at meron po yung mga garantiya sa Bill of Rights natin, Article 3. Article 2, Section 1, the Philippines is a democratic and a republican state. Sovereignty, ang ating mga mahal na nagsisilbi sa gobyerno. Sovereignty resides in the people. Sa taong bayan po nanggagaling lahat ng otoridad na inyo pong merong pansamantalang pinanghahawakan. Kanya dapat maging responsable kayo. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, emanates from you. Dagdagan pa po natin, Article 2,
Section 3. Civilian Authority. Kayo po yun, yung mga maglalabasan sa September 21 sa linggo. Sa Liwasang Bonifacio, 1 p.m., nandyan po ang hakbang na maisog para magsagawa ng isang payapa at naaayon sa saligang batas na pagkilos at protesta. Article 2, Section 3. Civilian authority is at all times supreme over the military. Malinaw po yan, ha? Civilian authority, tayo pong mga sibilyan, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ay higit na nakakataas kesa sa ating mga military. At eto na ho, papasok ang kahalagahan ng mga kasama natin sa Armed Forces of the People. Na nagbubuwis ng buhay, samantalang yung mga korap na politiko na mambabata sa ilalim ng Marcos Jr. administration nabubuhay sa buwis na kanilang ninanakaw. Civilian authority is at all times supreme over the military, and the AFP is the protector of the people. The AFP is the protector of the people and of the state. Kaya wag ho kayong magugulat kung may mga naririnig kayong paniwagan, AFP, PNP, please help save the country. Malinaw po, bumabalik lang naman yung mga nananawagan at humihingi ng tulong at saklolo sa ating sandatahang lakas, yung Armed Forces of the People. Hindi po yung Armed Forces of the Plunderer, magkaiba po yun. Sapagkat nakasulat po sa ating saligang batas yung mahalagang papel na ginagampanan ng ating sandatahang lakas. Civilian authority is at all times supreme over the military. The AFP is the protector of the people and the state. Napakahalaga po nun. Ito rin po, para langyan natin ang konteksto, bakit hindi na karapat-dapat yung ganitong uri ng paninilbihan ng mga yan sa ating lipunan. Alam mo ninyo, Article 2, Section 4, the prime duty, makinig po yung mga tao sa gobyerno, the prime duty of the government is to serve and protect the people. Paano ho kung yung gobyerno na ang pangunahin at natatanging responsibilidad ay pagsilbihan at protektahan ang kanyang mamamayan, paano ho kung yung mismong gobyerno na ang nang-aabuso, nang-aapi at nagnanakaw sa mamamayang Pilipino na kanilang dapat pinagsisilbihan?